Alam nyo, minsan may mga kwento sa kasaysayan na parang kasang-isip lang pero totoo. Pag-uusapan natin ngayon ang isang sinaunang salaysay mula sa Genesis 47, isang kwento tungkol sa isang matinding tagutom na hindi lang kumitil ng buhay, kundi tuluyang nagbago sa buong takbo ng isang bansa. At ito yung pinakatanong sa lahat. Paano nga ba aabot sa punto na ang isang buong bansa, kasama na ang mga mamamayan nito, ay isusuko ang lahat, pati na ang kalayaan nila para lang sa pagkain? Tara, silipin natin kung paano ito nangyari. At ang lahat ng malawakang pagbabagong ito, nagsimula lang sa isang pamilya. Sa gitna ng isang mundong nagugutom, ang pamilya ni Jose ay nakita ng pag-asa at kaligtasan sa Ehipto. Dahil mataas ang posisyon ni Jose sa Ehipto, ginamit niya ito para tulungan ang pamilya niya. Hindi lang niya sila binigyan ng pagkain tiniyak niya talaga ang kinabukasan nila. Ibinigay sa kanila ang Goshen, yung pinakamagandang lupain doon, tamang-tama para sa kanila bilang mga pastol. Sa sinabing yan ng ama ni Jose na si Jacob, ramdam mo agad yung hirap na pinagdaanan nila. Hindi ito simpleng pagreklamo Ito yung patunay kung gaano kalaking bagay para sa kanila ang makahanap ng ligtas na lugar tulad ng Ehipto matapos ang napakatagal na pagsubok. Pero yung kaligtasang yun ay may paparating na pagsubok. Kasi yung taggutom na darating, hindi to biro. Sobrang tindi nito na buong rehiyon ang tatamaan at kahit gaano pa kalakas ang Ehipto, damay sila. Isipin nyo yung eksena. Walang pagkain. Kahit saan ka tumingin, ang dalawang malalaking lupain parehong bagsak dahil sa gutom. Sa ganitong sitwasyon, ano ang kaya mong ibigay para lang makakain? Dito magsisimula ang lahat ng pagbabago. At dahil sa krisis na to, isang serye ng mga transaksyon ang mangyayari. Isang palitan sa pagitan ni Jose na kumakatawan sa gobyerno at ng mga taong desperado ng makakain. Step by step to Unang-una, pera. Nang maubos na lahat ng pera nila, anong sunod? Yung mga alagang hayop nila, yung mismong kabuhayan nila. At nung wala na talagang wala, yung huling-huli na nilang alas, yung pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang mga lupain at ang kanilang mga sarili. Bawat hakbang, lahat ng yaman ng Ehipto, unti-unting napupunta sa paraon. Pakinggan niyo yung sinabi nila. Grabe yung desperasyon, di ba? Hindi to pinilit sa kanila Sila mismo ang nag-alok nito. Isipin mo, ang sarili mong kalayaan, ipagpapalit mo para lang sa pagkain. At ito yung kinalabasan. Matapos nilang magmakaawa, tinanggap nila agad yung kasunduan. At ang mas nakakagulat pa, parang may pasasalamat pa sa tono nila. Kahit na ang kapalit ay ang pagiging alipin. Grabe, di ba? So, akala nyo ba pansamantala ka lang tong arrangement na to? Hindi. Ang malawakang paglipat na to ng yaman at ari-arian ay ginawang permanente. Isinabatas. At binago nito ang Ehipto magpakailanman. At ano yung pinaka-core ng bagong batas? Ito yon. Isang kalima o 20% ng lahat ng ani ng lupa ay mapupunta sa paraon. Hindi to one-time payment, ito ay isang permanenteng buwis. So, ganito na ang naging hitsura ng bagong Ehipto. Yung mga ordinaryong mamamayan, naging mga tenant na lang sila sa sarili nilang lupa. Pero teka, may exception. Yung mga pare, dahil hindi nila binenta ang lupa nila, hindi sila sakop ng batas. Dito na nagsimula ang isang malinaw na hati sa lipunan. Para bigyang diin kung gaano ka permanente yung pagbabago. Sinabi pa sa teksto na ang batas na to ay nananatili ng napakatagal na panahon. Hindi ito basta-basta solusyon. Ito'y isang total economic at social restructuring. Okay, so habang nangyayari lahat yan sa buong bansa, bumabalik ang kwento natin sa pamilya kung saan nagsimula ang lahat. Nasa huling yugto na ng buhay niya si Jacob at may isa siyang huling kahilingan. 17 taon silang namuhay ng masagana sa Goshen. Pero para kay Jacob, kahit gaano pa kaganda ang buhay nila sa Ehipto, alam niyang hindi ito ang tunay niyang tahanan. Yung puso niya nasa ibang lupain pa rin. Sa pamamagitan ng isang panunumpa, ipinakita ni Jacob na ang pinakamahalaga sa kanya ay yung pagkakakilanlan at yung tahanan na hiwalay sa bansang nagligtas sa kanila. Kaya, iniiwan tayo ng kwentong ito na may isang malalim na tanong. Isang tanong na valid noon at valid pa rin hanggang ngayon. Kapag nasiguro mo na ang kaligtasan mo, kapag may pagkain ka na sa mesa, ano pa nga ba ang halaga at ang tunay na kahulugan ng kalayaan?